Sa kalye ang luwagi ng Binondo, may isang malaking bahay na pag-aari ni Don Santiago de los Santos na mas kilala bilang Kapitan Tiago. Pasok po kayo. Okay. Welcome po. Pasok po kayo. Tuloy po kayo. Grabe, Mare. Nakabongga naman ang party ni Kapitang Tiago para sosyal ng mga tao dito. Siyempre, Santiago ang pinag-usapan natin dito. At alam mo, siya ang pinakamayaman dito sa San Diego. At hindi niya inanda ang malaking gasto sa party na ito. Talaga, Mare? Ang yaman talaga. Alika na dito. Nahahati ang bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan na nagkakasayahan habang nagpapalitan ng mga koro-koro at biruan. Sa kabilang banda naman, makikita sina Padre Damaso, ang dating kora ng San Diego, si Padre Sabela na kora ng Binondo, si Ginoong Laruja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming naroon sa kabilang banda, mas maingay ang usapan ng apat na ito. Ngunit, ang pinakamaingay sa kanila ay si Padre Damaso. Dito. Ay, sige, subukin mo. Pasensya na, puti na! Ngayon, yan kasi hindi nag-iingat! Nakakairita talaga sa bansang ito. Klarong-klarong kaibahan sa pamamalakad dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, purong mga Indio ang nakapaligid. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon akong itiis sa kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang isang pare. Nang umalis ako, iilang matatanda lamang at kasamahan ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo, Padre Damaso. Nasa bahay tayo ng mga Indio. Tama siya, Padre. Baka magalit si Kapitan Tiago. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay na si Kapitan Tiago, kasama ang isang taong mukhang galing sa mahabang biyahe. Ladies and gentlemen, ikinagagala kong ipakilala ang anak ng aking kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Crisostomo Ibarra. It was my pleasure to meet you all. Aba, Padre Damaso, ang pare ng San Diego. Ikinagala kong makitang muli ang best friend ng ating ama. Patawad kung nagkamali ako.
Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit kailanman na hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Aba, ikaw pala yung anak ni Don Rafael Ibarra. Sana ang kasiyang napagkait na yung ama ay mapasayo. Gracias, senyor. Isang mabait, tapat at respetado ang iyong ama. Maraming salamat po. Nawala ang aking duda sa pagkamatay ng aking ama dahil sa iyong papuri. Ilang minuto ang lumipas, si Ibarra ay nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Masaya ko kayong makilala. Ako si Crisostomo Ibarra. Masaya rin kami makilala ka, Crisostomo Ibarra. Alam kong magaganda ang taga-Espanya pero wala pa rin tatalo sa isang dalagang Pilipina. Sus, nambubola! Isa rin yan na natutunan mo sa ibang bansa, no? Natigilan uli ang lahat nang may ipinahayag si Kapitan Tiago. Aking mga bisita, handa nating hapunan, tayo na't kumain. Masayang nagtungo ang mga bisita sa lamesa. Nag-alukan pa ng silya ang dalawang kora, kahit pareho nilang gustong umupo sa left side ng head table. Sa huli ay naupo rin si Padre Sabela sa silya na ikinasama ng loob ni Padre Damaso. Naupo na lamang siya sa tabi ng pare. Mopo ka na, Padre. Ikaw na, Padre. Tinola ang ipinaghanda ni Kapitan Tiago. Kaya ng inaasahan, nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap ay puro leeg at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis, ay humigop na lamang siya ng sabaw at dinurog ang papaya ng may malakas na tunog mula sa pinggan at sa kapadabog na ibinagsak ang kubyertos sa tabi ng pinggan. Thank you. Salamat, Kapitan Tiago. Thank you. Saya naman. Ilang taon kang nag-ibang bansa, Senyor Ibarra? 7 taon, senyor. Totoo ngang matagal. Sa 7 taon mo sa Europa, siguro na may nakalimutan mo ng iyong bayan. Hindi po. Parang ang bayan pinakalimot sa akin. Talaga ba, senyor? Opo, Doña Victorina. Hindi ko kinalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ko, Ginoo. Ngunit, maliban sa Espanya, ay wala na akong ibang nagustuhan pa kundi ang ating bansa. Pagkat napag-aralan ko ang kanilang kultura at kasaysayan, pero nalimutan ko ito agad. Kung ganyan ay isa ka palang bubo, iho. Nagsayang ka lang ng pera. Kung ang iyong napag-aralan ay pwede mong mapag-aralan dito. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating pare dahil ganyan niya ang pakikitungo sa akin mula nung bata pa. Ngunit, pasalamat pa rin ako sa kanyang paglaging bisita sa amin at sabay sa pagkain sa amin. Naku, naway tanggapin niyo ang aking sinsirong paumanhin. Kapitan Tiago, kababalik ko mula Europa.
pero kailangan ko nang umalis agad. Dahil bukas makalawa, pupunta akong San Diego para sa All Saints Day. Kasi meron akong kikitain. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo man lang ang pagdating ng aking anak na si Maria Clara. Pasensya ka na, Kapitan. Aalis na ako talaga. Muchas gracias, Kapitan. Okay lang yan, Ibarra. Gabayan ka nawa ng Diyos. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis at galit sa buong araw. Tignan nyo! Tignan nyo ang resulta sa pagpapadala ng mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at nagiging mayabang. Nawawalan sila ng galang. Si Ibarra ay naglalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang kalye ng Binondo. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Panginoon, sa hapong ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Magandang hapon, Ginoo. Muchas gracias. Magandang hapon. God bless you. Sasabihin sa'yo, Ibarra. Importante po ito. Ibarra, mag-ingat ka sa lihim niyong kaaway. Ang nangyari ng iyong ama ay isa mong gawing aral. Ngunit sa pagkakalam ko ay walang lihim ang kaaway ang aking ama o kahit na ako. Madalas, ang sobrang pagiging kampante ay nadala sa atin ng kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama ay hindi siya makapaniwalang mayroon para siyang isang kaaway. Ngayon ay alam ko na ang naging dahilan kung bakit si Santiago ay di nag-alilangang magsabi sa akin na nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang sa buong San Diego. Ang iyong ama ay kilala bilang isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaiinisan at kinamuhian rin siya ng dahil sa kanyang kakaibang pilosopiyo at prinsipyo. Kaya tinatawag siya ng kanyang kaaway ng isang erehe at pilibusterismo. Mula sa entrance ng simbahan ay kinakalat ni Padre Damaso ang kanitong mga salita. Minsan ay may isang artilyero na nangungulikta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kasamaan. Upang makaganti, ang mga tao ay binabaliktad nila ang kanilang sidula kapag pinipirmahan niya ito. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nagbiro sa artilyero. Bato, pik. Bato, pik. B. O. B. O. Ayun, yung Ginoo. Sinong Ginoo? Yung artilyero? Yung bubo? Ipapabasa natin. Ginoo, pakibasa naman ang sulat na ito. Umalis na sa dirara ko kung ayaw nyo makulong! Pwede nga. Talaga ba? Kulong mo kami? Basahin mo nga to. Ano ka ba? Hindi nga siya marunong magbasa kasi mas may laman pa yung tiyan niya kaysa sa utak niya. Mga walang respeto! Senyor, tama na po, senyor! Bata! Okay lang ba kayo? Sige na, umalis na kayo. Senyor, mali ang ginagawa mo. Dapat, wag mong saktan yung mga bata. Sa wakas ay nagtagumpay din ang hustisya. Makakalaya na sana siya dahil sa kawalan ng ebidensya. Ngunit dahil sa mga hindi magandang sitwasyon sa kulungan, namatay rin ang iyong ama Ibarra. Nabulok siya sa bilangguan ng dahil sa kanyang kayamanan. Sorry, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ito na nangyari sa aking ama.
Napakalupit. Sinapit niya. Napakalupit. Sorry Bara, kailangan ko nang umalis. Paubaya ko ng lahat kay Kapitan Tiago at siya na ang magkwento ng lahat ng pangyayari. Europa at sinundo ko siya sa airport kanina. Ngayon. Sandaan ko! Mga walang respeto! Ay, wait na, doon ba ito? Ang tanging kasalanan niya ay siya ang dahil ay Start. Ikaw sa aksyon! Action! Ano ang naging nakasalanan niya? Action! 3, start. sorry Bara. Magsama mo mag-start na! Sorry! Ano kayong ganula nito? Para sa iyong ama dahil ang iyong ama ay parang ako, sobrang gwapo rin.